Makakausap po natin ang kinatawan ng Nueva Ecija at siya rin po nagsisilbi bilang isa sa mga lider ng Kamara, House Appropriations Committee Chair, si Representative Micaela Swansing. Magandang araw humuli sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Kong. Magandang umaga po, Sir Jai. Sorry about the technical difficulties earlier. Pasensya na po. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. After ho nung ilang linggo na umaabot tayo ng overtime, hanggang alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga, nakapagpanghihinga na ho ba tayo dyan sa may Kamara, Kong? Sa totoo lang po, kakatapos lang namin na maitransmit po lahat ng mga hard copy nung General Appropriations Bill sa Senado. So, noong October 13 po, official natin na na-transmit yung electronic copy. Kakatapos lang po natin, official na po kahit po hard copy, na-turn over na po natin sa Senado. Kaya busy pa din po hanggang ngayong Lunes, tinapos po namin lahat yan. Sa kabila ho ng ating mga overtime na pag-deliberate doon sa budget ng ating bansa for 2026, mailan po mga puna ho dito. Unahin ko po siguro dito, nais ko namin maitanong po sa inyo, yun pong hanggang sa 240 plus billion na nasa ilalim po ng unprogrammed funds. Sinasabi ho ng ilang kritiko na ito ho'y matatawag pa rin birang presidential port, Kong? Yan pong tinutukoy natin ang program appropriations, hindi po yan presidential pork dahil ang nature po kasi nung dating tinatawag na pork barrel ay lump sum funds po yan na hindi po naka-identify kung ano po yung mga particular na purpose para po sa mga ito. Ito pong 243 billion na nakapaloob sa unprogrammed appropriations, ang pinakauna pong mahalaga na atin pong bigyang linaw ay hindi po ito nakapaloob sa 6.7 trillion pesos na budget po na ating gobyerno. Ito po ay standby funds lamang at mapupondohan lang po ang unprogrammed appropriations kung magkakaroon ng kadagdagang kita ang ating gobyerno o magkakaroon ng panibagong loan agreements kasama po yung ating mga development partners tulad po ng JICA, COICA, World Bank, ADB. So, ito po, hindi po ito presidential pork sapagkat meron lang pong 11 na papayagan na use po nito. Yung 11 po na iyon ay akin pong ipinakita, inilatag po isa-isa doon po sa ating press conference nung nakadang araw. Pero over 94% po nito ay nakalaan para po sa foreign assisted projects, para po sa AFP modernization program, at para po sa social programs. Tulad po ng sa DOH, DSWD, CHED, PhilHealth, SSS. So, wala na pong papayagan na locally funded flood control projects o di kaya tulay o mga kalsada dito po sa unprogrammed appropriation. So, yung pangamba po ng ating mga kababayan na posible muli makabatak, makahila ng flood control projects mula po sa unprogrammed appropriations, hindi na po mangyayari yon sa taong 2026. Sabihin po natin na nagkaroon po ng ipon nga ang gobyerno or dagdag nakita ho ang gobyerno. Paano ho yung sistema or yung SOP para po mailabas ho ito at ano po yung mga safeguard para humabantayan ito, yung paggamit po nito, Kong? Opo. Salamat po, Sir Jai. So, meron pong... Bombo Genesis, Kong? Bombo Genesis. Sir Genesis. I'm sorry po. Sir Genesis, so ang meron lang po na may nakalagay na special provision number 9 na ang pwede lang po na mangyari ay kailangan po magsumite ng special budget request ng head of agency. So kung anumang ahensya yung pinayagan, halimbawa po DSWD o DOH, magsusumite po ang kalihim ng ahensya na yon ng special budget request sa DBM at meron lang pong criteria, meron pong mga guidelines bago po ma-release ito. Ang safeguard po na ating inilagay dito ay tulad po na nabanggit ko, tinanggal na po natin yung infrastructure projects mula po doon sa pwedeng hugutin ng mga proyekto dito. Alam ko po ito po talaga yung pinaka-binabantayan na ating mga kababayan na hindi na ulit mangyari itong flood control na huhugutin mula po sa unprogrammed appropriation. So, napaka-stricto po nung ating inilagay na mga safeguards, yung mga panuntunan at criteria na kailangan pong masatisfy para po ma-release itong unprogrammed appropriations. And malaki-laki po ito kung paano ito, walang mangyayaring sponsorship, halimbawa ng mga mambabatas, mga kapwa nating kongresista dyan sa Kamara. Opo, Sir Genesis, definitely. Wala pong involvement. Lagi po namin lagi ko pong sinasabi sa parte ng Kamara, wala po tayong
enactment intervention. Ibig sabihin po, pagka-aproba na ng budget natin, wala na pong kinalaman ang Kongreso patungkol sa disbursement nitong mga pondo na ito. May oversight na lang tayo para siguraduhin na tama po yung implementasyon. Pero in terms of identifying po or yung desisyon sa kung saan mapupunta itong pondo na ito, wala na pong involvement ang Kamara dito. Kasi ito po yung pangamba ng pangamba ho ng ilang mga grupo. Maalala ho ninyo mga 4 weeks ago yata nang sabi ho ang ilang mga civil society organization na ito presidential pork at baka pwedeng questionin pa ito sa ombudsman. Sabi ho nila. So kung sakasakali na dumating ho tayo doon, ready po ang appropriations committee na sumagot, Kong. Opo, handang-handa po tayo, Sir Genesis. Ilang beses na din po natin tinugunan yung pagkabahala ng mga civil society organizations patungkol sa kung saan po mapupunta itong unprogrammed appropriations. Ang aking pong maibibigay na assurance po sa ating mga kababayan na sa taong 2026 po, sisiguraduhin po natin na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations. Kung titignan po natin, tulad po ng binanggit ko kanina, Sir Genesis, 133 billion sa 240 billion unprogrammed appropriations ay patungkol po sa foreign assisted project. So may kalakip po na kanya-kanyang official development assistance agreements ang bawat isa sa mga ito. So hindi po makakalabas sa saklaw ng mga agreements na yon sa ibang bansa o sa World Bank or sa ADB. Pagdating naman po doon sa social programs na nagkakahalaga na 45 billion pesos, may mga particular na ahensya lang po na pwede pong mag-access nito. So muli hindi na po kasama ang infrastruktura, wala pong DOTR, wala pong DPWH dito. At pagdating naman po sa AFP modernization, stricto lang din po yun. Ibig sabihin po, Department of National Defense lang po ang pwedeng mag-access o humiling ng pondo sa ilalim ng program appropriation sa AFP modernization. Balikan ko siguro mamaya kung yung ilan pang mga development tungkol dito. Ang ating katandem si Bombo Jai, may mga dagdag din pong katanungan. Bombo Jai. Okay, Representative, sa 2026 National Budget Deliberation, ano po yung naging participation ng mga civil society organizations na pinayagang magbantay doon? Opo. So, lahat po ng mga na-accredit na civil society organizations ay binigyan po natin sila ng observer role sa lahat ng committee hearings. So, lahat po ng committee hearings, plenary deliberations, sila po ay pwede pong lumahok dito. Nung People's Budget Review po, nung ginawa natin yung kauna-unahang People's Budget Review, humiling sila ng pagkakataon na makapagtanong ng diretso mismo sa mga ahensya. So binigyan din po natin sila ng platform para po gawin yon. So mismong yung mga vice chair po ng Committee on Appropriations na namamahala doon sa particular na pagdinig ang nagtatanong ng kanilang mga tanong sa mga ahensya ng gobyerno. So yun po, ito po yun. Tapos karamihan po sa mga inputs nila na binigay po nila sa atin, lalo na po patungkol doon sa special education program. Ang dami pong nilang inputs lalo na sa edukasyon. Pinasok po natin yan. Binigyan po natin ng karagdagang pondo ang classrooms, madrasa, SPED, at iba't iba pa na iPad at iba pang special education programs. May mga inputs din po sila pagdating sa agrikultura, lalo na po sa pag-asigurado na may pondo ang Land Compensation Fund. So yun po ay linagyan din natin ng karagdagang pondo. So yung mga sinusumiti po nila na mga position papers, yung kanilang mga comments at suggestion, yan po ay ipinasok natin bilang mga karagdagang amyenda doon po sa ating budget. Okay, Representative, mentioning yung civil society organizations, and isa doon yung People's Budget Coalition. Pinag-aralan daw nila na between 2018 and 2025 ay mayroon daw pong insertion. So, kaugnay po siya, parang panibago to siya sa pandinig ng ating mga mamamayan, listeners and viewers, no? Itong convergence service programs na mayroon daw 820 million insertions. Na-raise po ba nito nila yung concern sa inyo, Representative? Yan pong particular na programa na yan. As far as I can remember, wala po akong natatanggap mula po sa People's Budget Coalition na particular na position paper patungkol po dyan. Nagkaroon na rin po ng ilang pagkakataon na nagkausap kami, lalo na po ng People's Budget Review. Hindi ko po natanggap yung particular na concern doon po sa programa na yon. Maaari ko po bang matanong ano po yung tinutukoy nila na 820 million pesos na insertion?
Sa aling taon po ba ito? Between 2018 and 2025 daw po, example, yung convergence ng Department of Transportation and then the Department of Public Works and Highways, parang ganoon, parang may collaboration and participation, pero mayroon daw po dyan insertion na nangyayari po doon. Nito pong mga nakaraang taon, nagsimula po yan na nagkaroon ng mga convergence programs. Halimbawa po sa pagitan ng NIA at ng DPWH, nagkaroon po ng mga pagkakataon na pag may gagawin po na dam, yun po ay maging convergence program sa pagitan po ng DOT, Department of Tourism at ng DPWH patungkol naman po sa mga tourism roads. Pero po ang pagkakaalam ko po, nito pong mga nakaraang taon, ito po ay talagang may kalaki po ng mga MOA at ito pong mga convergence programs na ito ay nakapaloob po sa programmed appropriations. Alam ko po sa punto pa lang na may inilalabas yung National Expenditure Program, nandoon na po yung mga programa para sa convergence program. So I would be open to hearing the inputs of the People's Budget Coalition kung alin pong particular na mga project yung sinasabi po nila na nakita nila na insertions at kung ano-ano pong mga taon ito. Right, thank you so much, Kasi po, Representative. sorry po, Ma'am Jai, kasi based on that, dahil po nandun na siya sa panahon ng pag-turnover ng NEP, ibig sabihin po hindi po ito insertions kasi nandun na po siya sa original na NEP. Okay. Sige. Pabor po ba kayo sa panukala din ni Representative Leviste na 25% na tapyas sa across the board sa pondo ng Department of Public Works and Highways para mawala na raw itong kickback? Ito po ay napag-usapan na din po namin ng ating ng mga opisyal ng DPWH. Kasalukuyan po kasing nagsasagawa ng malawakan na review ang DPWH, sila Secretary Vince Dizon, patungkol sa unit pricing. Yung tinatawag na DUPA, patungkol po sa iba't ibang mga project. So, ongoing pa po kasi yung kanilang pag-aaral at hindi po kasi masasabi na 25% po siya across the board kasi depende po sa tipo ng project. Halimbawa po, posibleng may isang kalsada na nasa malayong lugar kumpara sa isang kalsada na nasa highway, baka po iba po yung pag-adjust ng DUPA. So hindi po, sa punto po na ito, kailangan po natin hintayin yung review at assessment ng DPWH kung ano ba talaga yung porsyento na pwede pong maibaba yung price, unit price sa iba't iba pong mga project. So kung sa akin pong palagay, ang mainam po natin gawin ay hintayin po natin yung pag-aaral na gagawin ng DPWH at alam ko po, binanggit po yan ni Secretary Vince Dizon mismo sa kanilang budget hearing sa Senado na nag-commit naman po talaga siya na pag-aaralan po nila yung unit price ng iba't ibang mga proyekto. Kung thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Marami sana tayong katanungan pa pero we're running out of time. Siguro we can have part 2 siguro ng ating interview about sa 2026 budget. Panghuli na lang siguro and bilang mensahe na rin sa mga kababayan po natin about sa usapin po ng live streaming para ho sa Bicameral Conference Committee. Anong take ho ninyo dito, Kong? Opo, maraming salamat po, Sir Janices. Yung noong una po ako na nag-press conference bilang chairperson ng Committee on Appropriations, isa na po yan talaga sa inilulunsad ko na reforma na maging bukas po ang Bicameral Conference Committee proceedings. At masaya po ako na sapagkat mismong si Pangulong Bongbong Marcos na yung nagsabi na gusto niyang maging open at ma-live stream po yung BICAM. Pati po yung ating mga kasamahan sa Senado ay sumang-ayon na rin po dito. Pati po si Speaker Bojoy ay naglabas na din po ng statement na suportado po ng Kamara ang open BICAM. Yun po kasi yung gusto nating gawin at yun po yung ginagawa ng inyong Kongreso sa kahabaan ng budget deliberations na gusto po nating tanggalin ang tabing sa usaping budget. So mula po sa pag-turnover ng NEP, sa committee hearing, sa plenary deliberations, pati po yung mga deliberasyon sa amyenda ng kauna-unahang kauna-unahang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kongreso, lahat na po ay sinigurado ng Kongreso na maging bukas at transparent. At hanggang dulo po, ito po yung ating gagawin na hanggang sa punto ng BICAM ay sisiguraduhin po nating bukas at transparent ang lahat ng mga
pagdinig para po talagang makita po ng ating mga kababayan kung saan po napupunta lahat ng mga amyenda at kung saan po napupunta ang bawat piso ng buwis na kanila pong pinaghirapan. Atin pong lahat na pinaghirapan. So, yun po ang assurance na gusto po nating ibigay sa ating mga kababayan bilang chairperson po ng Committee on Appropriations. Nais ko pong ibigay yung assurance sa ating mga kababayan na ang budget po natin para sa taong 2026 ay talagang sinigurado po namin na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Sisiguraduhin po natin na talagang mararamdaman ng ating mga kababayan ito. Nakita nyo naman po na ang pinakamalalaki po na nakatanggap ng budget sa ating para sa taong 2026 ay ang edukasyon, kalusugan at agrikultura. Sapagkat ito po yung gusto nating gawin na talagang maramdaman na ating mga kababayan yung benepisyo ng ating budget. So, yun po. At higit po sa lahat, gusto po nating siguraduhin na sa ating mga kababayan na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations para sa taong 2026. Sinisigurado po natin na nilagyan po natin to ng mga sapat na safeguards. At ang budget po para sa taong 2026 ay budget na mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Okay. Thank you for joining us, Representative Micaela Suansing. Naimbag na bigat kada kayo. Ingat po kayo, ma'am. Maraming salamat po, Sir Genesis at Ma'am Jai. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong binigay sa akin. At dahil po binanggit niyo po, Sir Sir Genesis, na marami pa po kayong mga katanungan sa akin, kahit ano pong oras, sabihin niyo lang po sa akin para po makapagkwentuhan po tayo muli sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Genesis at Ma'am Jai. Thank you so much sa inyo, Kong. Ang nagsisilbi pong chairman o chairperson ng House Appropriations Committee at kinatawan ng Nueva Ecija si Representative Micaela Suansing. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.